Inimbitahan ka rin ba ni Cynthia na pumunta sa kaarawan niya? Tanong ni Juliet sa asawa habang kumakain sila. Dinala ni Mommy kagabi ang imbitasyon. Sumandok siya ng ulam at nilagay sa plato ng asawa. Pero wala akong balak na pumunta. Gusto niya buong department ay dumalo. Huwag ka na rin pumunta lalo na't hindi akong makakasama mo. Pero kung kasama ka ay pwede akong pumunta. Pangungulit niya kay Oscar. Nakangiting pinisil niya ang ilong ng asawa. Hindi ako maaari sa araw na yan at may schedule ako meeting sa labas. Hindi ko alam kung anong oras pa matatapos. Okay, hindi na rin ako pupunta. Nagkibit balikat pa si Juliet at nagpatuloy na sa pagkain. Sinusubuan niya ang asawa at ganun din sa kanya. Good, paalis ako after lunch at baka hindi na makabalik. Gamitin mo ulit ang... No, hindi ka maaaring pumunta sa business meeting na ang dala ay motorcycle. Putol niya sa nais na mangyari ni Oscar. Pero hindi safe sa isang babae ang, Sweetie, ilang years na ako nagmamaneho ng motorcycle at maingat ako. Don't worry, sa sunod ay kotse nang dadalhin ko. Pumalatak si Oscar at ilang ulit na hindi siya pinatatapos. Magsalita ng asawa. Hindi na niya tinanong kung kaninong kotse ang gagamitin nito sa susunod. Bigla niya kasing naalala na bukas ay wala siya at nasa itinatayong kumpanya. Minamadali na niya ang lahat upang may maipagmalaki sa pamilya ng asawa kapag iharap na siya sa mga ito. Oras ng uwian hindi na hinanap ni Juliet ang asawa. Ayaw niya itong storbohin at para rin sa kanilang future ang pinagkakaabalahan ng asawa. Okay na ring wala si Oscar at ang makulit na pinsan ay sinusundo na naman siya. Boring sa pinuntahan ko kanina. Aniken habang kinukuhang susi sa pinsan, iwan niya lang ang kotse nito sa parking lot. Hindi pa rin ba tapos ang ban sa credit card mo? Tanong ni Juliet sa pinsan. May pinagagawa sa akin si Mommy na hindi ko gustong gawin. Napangisi si Juliet, mukhang kaibang pagsubok ang binigay ng tiyahin sa pinsan niya. Aangkas na sana siya sa pinsan nang makitang papalapit na si Cynthia. Hi! Nakangiting bati ni Cynthia sa binata. Tumikwas ang kilay ni Juliet habang nakatingin sa babae. Kung makabati sa pinsan niya ay parang close ang mga to. Gusto ko lang ibigay itong imbitasyon sa'yo para hindi mag-isang pumunta sa kaarawan ko si Juliet. Walang salitang tinanggap ni Ken ang card na ibinigay sa kanya ng babae. Pagtingin niya sa pinsan, sa side mirror ng sasakyan ay tinaasan siya ng kilay ng pinsan. Baka may babae akong makilala doon. Gustong batukan ni Juliet ang pinsan at babae pa rin ang nasa isip. Mabuti na lang at nakaalis na si Cynthia kaya hindi narinig ang sinabi nito. Wala akong balak pumunta. Oh, come on. Gusto kong pumunta at kailangan mo akong samahan. Dahil kung hindi, hahamunin ako ng boxing ang lalaki mo. Pananakot ni Ken sa pinsan. Binatukan na niyang pinsan. Sa daming ipanakot sa kanya ay si Oscar pa talaga. Sinabi niya rito na hindi darating si Oscar kaya ayaw niya rin pumunta. Seryoso, gusto kong pumunta. Baka naroon din ang gago na yun at sinabi sa'yo na huwag pumunta para hindi mo makitang pag-attend niya doon. Sandaling napaisip si Juliet. Wala namang mawawala sa kanya kung pupunta siya. May punto din ng pinsan niya lalo na at hindi titigil ang ina ni Oscar. Kung hindi man pupunta ang asawa, hindi rin ito malaman na naroon siya. Napangisi si Ken ng pumayag ng pinsan, pero hindi daw dapat malaman ng asawa nito. Let's go! Pinandar na niya ang sasakyan, nakangiting sinundan ng tingin ni Cynthia ang papalayong sasakyan ng dalawa. Nakuha na niya rin ng larawan ang mga ito kanina. Tsak na magagalit si Oscar kapag nakitang larawan dahil patuloy na nakikipag-ugnayan si Juliet kay Ken. Saka na niya po problemahin kung paano mapapupunta sa birthday niya si Oscar. Ang mahalaga ay makarating si Juliet at maisakatuparan niya ang masamang balak sa babae. Tiningnan ni Juliet ang sariling refleksyon mula sa malaking salamin. Suot na niya ang dress na si Ken mismo ang bumili. Kung siya ang masusunod ay ayaw niyang magsuot ng mamahaling damit. Hindi rin ganoon kahapit sa katawan niya at ang haba ay malapit nang umabot sa gitna ng hita niya. Kitang-kitang magandang kurba ng katawan niya at ang nagyayabang niyang dibdib ay mapapansin din kahit na closed neck ang suot niya. Anak, kanina pa naghihintay si Ken sa sala. Tawag ni Almira sa anak habang kumakatok sa dahon ang pinto ng silid nito. Susunod na po ako, Mommy. Pasigaw niyang sagot at mabilis ni hinanap ang sandals na may 2 inches ang taas ng takong. Mahinang napasipol si Ken nang makitang pinsan. Ang ganda ng pinsan kahit wala naman itong makeup at simpleng kulay lang ang lipstick. Lumutang lalong ganda nito dahil sa suot na binili niya. Kapag makita to ni Oscar ay tsak na maglalaway ang gagot mangingisay sa galit at selos dahil siyang kasama ni Juliet.
Mom, sa tingin mo po ba ay kailangan ko magpalit? Tanong ni Juliet sa ina habang sinusotang sandals. Huwag na anak, saka kasama mo naman si Ken upang protektahan ka mula sa masamang tao. Tinulungan na ni Almira ang anak na maisuot nito ang sandal nito. Napabuga ng hangin sa bibig si Juliet bago tumayo. Agad siyang inalalayan ng pinsan. Medyo naninibago siya sa suot na sandals dahil laging flat shoes ang suot niya. Ang kotse na niya ang dinala nila at ang pinsan ang nagmaneho. Ano ba talagang dahilan at gustong-gusto mong pumunta tayo sa event na yon? Tanong ni Juliet sa pinsan habang nakatingin sa suot na mamahaling relo. Ayaw ng pinsan na simple lang ang suot niya. Malalaman mo mamaya, basta sakyan mo lang mga gagawin ko mamaya. Nilingon ni Ken ang pinsan at kumindat dito. Napailing na lamang si Juliet at mukhang may kalokohang naisip gawin ng pinsan. Ang kisig din nito sa suot na tuxedo. Pagdating nila sa isang hotel ay hindi na sila hinanapan ng invitation card. Nakilala si Ken ng guard dahil sa brooch pin na nakakabit sa Justin nito at maging sa pamilya nila ay may ganun at never pa niyang nagamit. Exclusive sa kanilang ganong pin upang makilalang empleyado kahit hindi sila kilala sa pangalan at mukha. Hanga siya kay Cynthia at pinagkagastusan ng gabing ito. Inarkila ang venue sa hotel na pag-aari ng pamilya nila Ken at ilang silid. Excuse me, bakit hindi niyo hinanap ang invitation card ng dalawang yan? Sita ni Rosa sa guard nang makitang basta na lumampas sa lalaki ang dalawa. Nakatikwas ang kilay na nilingon ni Juliet si Rosa. Nagmamarunong na naman ito at gustong sirain ang gabi niya. Inirapan ni Rosa si Juliet. Naiinis siya at lalo ang ganda nito. Nasapawan siya at ang gwapo pa ng lalaking kasama nito. Hindi po nila kailangan ng bagay na yan para makapasok dahil hindi natuloy ng guard ang sasabihin at umiling ang binata. Mind your own business. Malamig na si ni Ken sa babae bago inalalay na ang pinsan sa paglalakad. Bago tumalikod ay nangaasar ang ngiti sa labi ni Juliet. Natatawa siya sa nakikitang inggit sa mga mata ni Rosa. Naipadyak ni Rosa ang kanang paa dahil sa inis. Mabuti na lang at wala siyang kasunod kaya walang nakarinig kung paano siya supladuhan ng lalaking kasama ni Juliet. Nang may maalalay mabilis niyang kinuha ang cellphone, muntik na niyang makalimutan ang bilin sa kanya ni Cynthia kahapon. Patakbo siyang humabol sa dalawa at patagong kinuhanan ng larawan. Napangiti si Cynthia nang makitang larawang sinend ni Rosa sa kanya. Agad niya yung ipinadala kay Oscar mula sa WhatsApp. Hindi ka pa rin ba pupunta dito sa hotel para makitang karikta ng babaeng pinagpalit mo sa akin? Naikuyom ni Oscar ang kamay nang makitang message ni Cynthia. Halos madurog ang hawak niyang cellphone gamit ang kanang kamay dahil sa galit at selos. Nagkaroon kasi siya ng time na silipin kung sino nag-message sa cellphone. Hindi niya lubos na isip na dadalo sa event na yun ang asawa at kasama pa si Ken. Walang problema sa kanya kung dumalo ang asawa pero wag lang ang kasama ang lalaking kaagaw sa puso nito. Kahit kasal na sila ni Juliet at nakakaramdam pa rin siya ng insecure sa lalaking yun dahil sa status ng buhay ni Ken. May problema ba? Tanong ni Samuel kay Almira nang mapansin ang higpit ng hawak nito sa cellphone. Sorry sir, pwede po bang bukas na natin ituloy itong pagpupulong natin? Pakiusap ni Oscar sa Ginoo. Tumingin si Samuel sa suot na relo. Oras na rin pala ng dinner at gusto niyang sa bahay nila kumain dahil hinihintay siya ng asawa at anak. Mukhang may emergency kang pupuntahan. Opo sir, pasensya na po talaga pero kailangan kong puntahan ng nobya ko ngayon. Nagtatanong ang tingi pinukol ni Samuel sa binata. Hindi niya alam na may girlfriend na pala ito. Nakasagot lang po niya sa akin sir. Paliwanag ni Oscar nang mabasa ang laman ng isipan ng Ginoo. I see. Ipakilala mo siya sa amin sa susunod nating pagkikita. Ngumiti si Samuel at tumayo na. Mabilis na nakipagkamay si Oscar sa Ginoo. Hindi niya sinabing may asawa na siya at baka ma-disappoint sa kanya. Kailangan niya ang Ginoo bilang kasosyo kaya ayaw niyang mabawasan ang paghanga nito sa kakayahan niya. Mauna ka nang umalis at baka maagaw pa ng ibang girlfriend mo. Pabirong pagtataboy ni Samuel sa binata. Alam niyang nasa isang event ngayon ang anak niya kasama si Ken. Salamat po sir. Malalaki ang hakbang ni Oscar dahil sa pagmamadali. Dinukot ni Samuel ang phone na nasa bulsa ng suot na trouser. Nang wala na sa harapan niya si Oscar, tinawagan niyang asawa at pinaalam na on the way na siya. Sa hotel, inis na napatitig si Cynthia kay Juliet. Halos lahat ng bisita niya napapatingin kina Juliet at Ken. Mukhang nasapawan ni Juliet ang aura niya dahil sa magara nitong kasuotan at alahas. Nakailang hinga siya ng malalim upang payapain ang kalooban. Ilang sandali pa'y nakangiting sinalubong niya ang dalawang bagong dating. Hindi nagabala si Juliet na makipagplastikan pa sa celebrant.
Nang tangkang makikipagbeso-beso to sa kanya ay agad siyang humakbang at nilampasan ng babae upang iwasan ito. Mariing naglapat ang mga labi ni Cynthia at pinigilan na sariling murahin si Juliet. Nagmumukha ka palang tao kapag nabibihisan ng insulto niyang puri dito. Sa halip na mapikon ay ngumiti si Juliet. Thank you, proud niyang tugon sa babae. By the way, happy birthday. At dahil kaarawan mo ay payag na ako mas maganda ka sa akin kahit hindi naman. Nakasar niyang tugon kay Cynthia. Pigil tawang ibang naroong nakarinig sa palitan ng salita nila Cynthia at Juliet. Halos dumugo ng loob ng labi niya dahil sa maring pagkalapat ng mga yon. Nainsulto siya ng husto sa sinabi ni Juliet. Gayunpaman ay ayaw niyang ipakita sa babae na apektado siya sa mga sinabi nito sa kanya. Muli siyang umitit lumapit pa sa dalaga. Thank you pero sorry. Dahil lumalabas ang tunay kong ganda na hindi na kailangan gumamit ng ibang tao. Sasagutin pa sana ni Juliet ang babae na biglang lumapit sa kanila si Jerry. Mayabang itong tumayo sa tabi ni Cynthia at humarap sa kanya. Tumikim si Ken at hindi pinabulaanan ng mga sinabi ni Cynthia. Hayaan niyang isipin ng babae na kakampi siya nito. Kaya hanggat maaari ay wala na muna siyang gagawin kahit alam niyang sumasama ang loob ng pinsan. Wow, alam mo ng kapatid ko na binihisan ka ng ibang lalaki ngayon? Nang insultong tanong ni Jerry kay Juliet. Bukang hindi ka pa rin natututo sa ginawa ko sa inyo noon. At sinusubukan mo naman ang kabaitan ko. Nakangiting tugon ni Juliet sa lalaki sa halip na mainsulto dito. Biglang umilap ang tingin ni Jerry at ng pati imbagang. Ang akala niya ay nakalimutan na yung dalaga. Dahan-dahang humakbang si Juliet palapit kay Jerry at bumulong. Hindi mo ko kilala ng lubusan. At huwag bumasa lang sa nakikita mo panlabas kong anyo. Huwag mo rin subukang ipahiya ako sa lahat at siraan sa kapatid mo kung ayaw mong ikalat kong iskandal mo. Bitch, hindi niya maituloy ang sasabihin na tinaas ni Juliet ang cellphone nito. Ano sinabi niya sa'yo? Tanong ni Cynthia kay Jeric at bigla itong mukhang natakot kay Juliet. Hindi sinagot ni Jeric ang babae at nilapitan si Juliet. Tangka nga agawin ng phone ng dalaga, humarang ang lalaking kasama nito. Pare, masama ang mang-ago ng gamit ng iba. Kalmadong sita ni Ken sa lalaki habang hawak ng mahigpit sa pulsuhan ang nakaangat nitong kamay. Mind your own business, angin ni Jeric sa lalaki. Exactly, and she's with me. May di natura ni Ken. Pahaklit na binawi ni Jeric ang kamay na hawak ng lalaki habang masama ang tingin ipinupukol dito. Pagtingin niya kay Juliet ay nangaasar ang ngiti sa labi nito. Kapag itinuloy mo yung balak mo, siguraduhin kung sa kulungan ka dadamputin ng basura mo pamilya. Duro niya kay Juliet. Napahawak si Ken sa sariling dibdib at tinamaan siya sa sinabi ng lalaki. Siya, basura? Pumalatak siya bagot na patingin sa pinsan. Bukang natatawa to sa kanya. Inis na bumaling muli ang tingin niya sa mayabang na lalaki. Umalis ka na nga sa harapan ko at baka maipatapon kita sa basurahan. Lalong natawa si Juliet at nagalit ng pinsan kay Jerry. Tinawag ba namang basurang pamilya niya? Jerk, sino ka para manduhan ako takutin? Alam mo ba yung kasama mong babae pinagsawanan ng kapatid ko? Nang insultong tura ni Jerry. Sa lakas ng boses nito ay napalingon sa gawin nilang ilan sa mga bisita. Mabilis na pumagitna na si Cynthia sa dalawang lalaki bago pa makalikha ng gulo. Tama na at huwag niyong guluhin ang kaarawan ko. Hinawakan na rin ni Juliet sa brasong pinsan upang awatin to. Ayaw niyang makaawin nito si Jerry at baka kung anong makarating kay Oscar. Hindi pa naman ito alam na dumalo siya at si Ken ang kasama. May problema ba dito? Tanong ni Amanda nakakalapit lang kina Cynthia. Tita! Masiglang sinalubong ng yakap ni Cynthia ang ginang. Anong ginagawa dito ng babaeng yan? Tanong ni Amanda habang nakatingin kay Juliet. Imbitado po lahat ng empleyado ko sa office, tita. May hinahong paliwanag ni Cynthia. Napaismid si Juliet. Lahat yata ng kontrabida ngayon ay nasa paligid niya. Mabuti na lang at kasama niya si Ken. Nahagip din ang tingin niyang ama nila Jeric at ang sama ng tingin sa kanya. Ang kapal ng muka. Siguradong gusto niyang makatikim ng imported wine saka masasarap na pagkain kaya siya dumalo. Pang-iinsulto ni Amanda kay Juliet. Napaubos si Ken at mukhang nasamid ng sariling laway. Natatawa ito habang nakatitig sa mukha ng ginang. Anong nakakatawa? Galit na sita ni Amanda sa lalaking kasama ni Juliet. Sorry, natatawa pa ring ani ni Ken saka tumikim at naging seryoso nang mapatingin sa pinsan. Hindi ko akalaing ganito kababang tingin sa'yo ng pamilya ng lalaking yun. Nahihiyang ngumiti si Juliet sa pinsan. Hindi na niya alam ngayon kung paano malilinis sa pangalan ng nobyo sa kanyang pinsan dahil sa ugali ng ina ni Oscar. May dapat bang ika-proud sa babaeng yan? Matarin na tanong ni Amanda sa binata. Ito lang po masasabi ko, hindi deserve ng anak mo na maging part ng pamilya ni Juliet.
dahil sa sama ng ugali ng kapamilya niya. Malamig na tugon ni Ken sa ginang. Totoong nagagalit na siya dahil sobrang iniinsulto ng mga ito ang pagkatao ng pinsan niya. Ken, iba si Oscar sa pamilya niya, pagtatanggol ni Juliet sa asawa. Nangunot ang noo ni Cynthia habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Nagtataka siya at parang iba ang meaning ng sinabi ni Ken. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Galit na duro ni Amanda sa binata. Put down your dirty hand, old lady. Nashock si Amanda sa sinabi ng binata, tinawag pa siyang old lady. Gusto niya itong sampalin ngunit pinigilan siya ni Cynthia. Tita, mamaya niyo na po siya turuan ng leksyon after the party. Pakiusap ni Cynthia sa ginang. Ilang ulit na napabuga ng hangin sa bibig si Amanda. Namaypay siya gamit ang sariling palad upang pakalmahin ang sarili habang nanatiling masama ang tingin sa dalawa. Makakarating kay Oscar tong ginagawa mo ngayon. Tingnan ko lang kung gustuhin ka pa niya kapag nalamang may iba kang lalaki. Turo niya kay Juliet. Gusto yata talagang maputol ang daliri ng matandang ito. Kausap ni Ken sa pinsan habang dinuduro din ng matanda. Mukhang takot na ibinaba ni Amanda ang kamay at tinawakan ng hintuturo sa takot na maputol yon. Cynthia, paalisin mo na sila ngayon din. Hindi sila nababagay dito lalo na't puro fake ang alahas ng suot ng babaeng yan. Tita, calm down. Pangaalo ni Cynthia, tinapunan na makahulog ang tingin si Ken. Kailangan na nitong gampanan ng papel nito sa kanilang plano. Inakbayan ni Ken ang pinsan at inakay na palayo sa mga naroroon. Dinala niya ito sa lamesa kung saan may nakapatong na wine. Naiinis na napatingin si Juliet kina Cynthia. Ang daming bumabati dito at pinupuri dahil sa mamahaling hotel na ginanap ang birthday nito. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Juliet sa pinsan nang hindi na makatiis. Time for the show. Nakangisi niya tugon sa pinsan at kumuha ng inumin. Inabutan niyang pinsan pero hindi hard ang pinainom dito. Tss, bakit ba ayaw mo pang sabihin sa akin? Reklamo niya bago sumimsim ng alak sa hawak na glass. Huwag kang mag-alala at hindi kita ipapahamak. Pabulong lang na ani ni Ken kahit wala namang tao sa tabi nila. Ilang sandali pa may lumapit na waiter sa kanila. Sir, naayos ko na pong lahat ayon sa utos niyo. Good. Kinuha ni Ken ang wine na dala ng waiter at pinalitan ng hawak na baso ng pinsan. Mabilis na umalis ang waiter at lumapit naman kay Cynthia. Ma'am, okay na po. Nakangiting tumango si Cynthia sa waiter at tumingin sa gawin nila Ken. Napangisi siya nang makitang umiinom na rin si Ken ng alak na bigay ng waiter. Lingid sa kaalaman nito ay may iba pa siyang plano at nahulog to sa patibong niya. Hinanap niya si Jeric at hindi na niya makita. Siguradong naroon na ito sa silid kung saan dadalhin si Juliet mamaya. Isandal mong iyong ulo sa balikat ko't magpanggap na nanghihina. Bulong ni Ken sa pinsan at inakbayan to. Sinunod na lang niya ang pinsan at excited na rin sa kung anong palabas bang magaganap. Pasimpleng tumingin siya sa gawin ni Cynthia. Nakangisi ito at kausap si Rosa. Pagkapasok nila sa loob ng silid ay napatingin sa paligid si Juliet. Wala namang kakaiba. Binuhay ni Ken ang television pero mahina lang ang volume. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pinto at pumasok ang waiter na kausap kanina ni Ken. Sir, pumasok na po sa kabilang silid ang taong pinabantayan niyo. Good, manatili ka lang nakamatsyag sa paligid. Pinalis din kaagad ni Ken ang lalaki. Sinong tinutukoy niya pinapabantayan mo? Tanong ni Juliet. Tinuro ni Ken ang television gamit ang remote at may pinindot. Una ay nagulat si Juliet na makitang isang silid at si Jeric ay naroon. Napangiti siya na makitang may iniinom na alak si Jeric at ang ganda ng ngiti nito. Lalo siyang natawa na magsalita at animoy nasa harapan siya nito. Bitch, makakaganti rin ako sa iyo mamaya. Sisirain kong pagkababae mo upang hindi ka na niya magustuhan ng gago kong kapatid. Nakangising pinagmasdan ni Jeric ang alak na hawak. Ang alam na niya ay ako ang makakasama niya sa silid ngayon. Natatawang tanong ni Juliet sa pinsan habang nakatutok ang tingin sa television. Kinausap ako ni Cynthia noong nakarang araw. Nilingin ni Juliet ang pinsan. Nahulaan niya kaagad kung bakit nilapitan ni Cynthia si Ken. Natatawang napailing siya. Hindi niya akalaing ganito nakadesperadang babaeng yun. Nagawa nito makipagsabuatan sa taong hindi naman kilala ng lubusan. Siyempre, tinanggap kong alok niya. Sino ba naman ako para tanggihan na maging akin ka? Nakangiting tura ni Ken. Natatawang binato ni Juliet ng una ng pinsan. Halatang boring na nga ito sa buhay at pinaglaruan si Cynthia. Biglang sumeryoso si Ken kalaunan. Paano kung hindi ako naisip niyang kasabotin upang mawala ka lang sa landas nila ni Oscar? Sandaling napipilan din si Juliet. Naintindihan niya kung magalit man ang pinsan ngayon. Alam mo bang balak niya rin akong traidorin? Dumilim ng anyo ni Ken. Mabuti na lang at napasundan niyang bawat galaw ni Cynthia. Pagkakamali nito at tao niya sa hotel ang kinuha pang serbisyo. Ano ang ibig mo sabihin?
Ang usapan na ikaw lang ang papainumin ng ecstasy upang magpaangkin ka sa akin. Pero ibang inutos niya sa waiter. Ang hayop at ipapagahasa kanya kay Jerry. At ako naman ni gustong makuha ni Rosa. Naglapat ang mga labi ni Juliet at naiko yung ang mga kamay. Hayaan mong ako ang gaganti sa babaeng yan. Dapat hindi ka maawa sa kanya. Gatong pa ni Ken sa nararamdamang galit ng pinsan. Sumandal si Juliet sa headboard at muling natuon ang tingin sa television. Gusto niyang makitang iba pang kaganapan sa kabilang silid. Tumabi na rin si Ken sa kanya at ang Loko'y may nakahandang popcorn. Sa venue, napangiti si Cynthia nang itawag ng tao niyang nasa labas na dumating na si Oscar. Mabilis nang binulungan si Rosa. Pumunta ka na sa silid kung saan naghihintay ang lalaking gusto mong maangkin. Pati mga mata ni Rosa ay nakangiti na. Humalik pa siya sa pisngi ni Cynthia bilang pasasalamat bago tumalikod. Parang may pakpak ang mga paa niyang nagmamadali sa paghakbang. Ngayon pa lang ay feeling na naka-jackpot na siya. Bukod sa gwapo at makisig ang pangangatawan ni Ken, napag-alaman niya ring mayaman ng huli. Hindi talaga siya nagkamali na kinampihan at kinaibigan. Kung hindi dahil sa ideya ni Cynthia, hindi niya makukuha si Ken. It's showtime. Ani ni Ken nang bumukas ng pinto. 2 surveillance camera sa loob ng silid kaya kitang kabuuan noon kasamang pinto. Naparami ang subo ni Juliet ng popcorn na makitang pagpasok ni Rosa sa silid. Si Jerry kay mukhang tinalaban na rin at agad na napahiga na sa kama habang hinuhubad ang damit. Nakagat ni Rosa ang ibabang labi nang makitang naglulubid ang katawan ng binata sa kama. Hindi na siya nagtaka kung bakit nagkakaganon ng lalaki dahil sa nainom na gamot na nakahalo sa alak. Inalis na rin niyang nakapatong na blazer sa kanyang balikat habang naglalakad palapit sa binata. Medyo dim ang liwanag sa paligid dahil tanging lampshade na ang nakabukas pagkapatay niya ng ilaw. Ginawa niya yun upang hindi kaagad siya mamukha ng binata, lalo na't mukhang hindi pa totally tumalab ang gamot dito. Ah shit! Napamura na si Jeric at parang sinasakal siya kahit wala namang suot na necklace. Hindi niya inaasahan ng ganitong pakiramdam. Wala sa usapan nila ni Cynthia na pati siya'y kailangan makainom ng droga. Let me help you. Mapangakit na bulong ni Rosa sa tenga ng lalaking nakatalikod pa rin sa kanya. Hindi na nakapag-isipan ng matino si Jeric. Hindi na rin mapigilan ang init na nadarama sa katawan. Habang sumisidi ang init na lumulukob sa buo niyang katawan ay nahihirapan siyang huminga. Kailangan niyang mailabas ang init sa katawan upang guminhawang pakiramdam. Ay! Nakikiliting tumili si Rosa na bigla siyang hilahin ng binata at inihiga sa kama. Hindi na siya nanlaban at mainit na gumanti ng halik sa labi nito. Hindi niya rin malinaw na naaaninag ang mukha ng binata, pero ayos lang yon. Bango ng binata at ang sarap damhin ng katigasan ng katawan nito. Hey! Turn off mo na yan, saway ni Ken sa pinsan na makitang nagsisimula na maghubad ang dalawa. Hey, hindi pa tapos ang palabas? Natatawang nila yun yung remote control sa pinsan. Tss, hindi yan X-video kaya hindi ka mag-e-enjoy sa panonood. Sita ni Ken sa pinsan ngunit ang kulit nito. Sa venue, nagmamadaling sinalubong ni Cynthia si Oscar. Kasunod ang ina nitong alam ng kanyang plano. Baka sa mukha ng binata na galit ito at ang dilim ng anyo.